Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Di huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, madidilat ka ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti kanin na nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Ito naman po yung gusto ng tao eh. Yung ang gusto niya, ang tingin sa kanya is mataas, matalino. Ang sabi ko kasi dito sa verse 5, magiging parang Diyos. Yan yung katangian ng mga tao ngayon na gusto nilang mataas yung tingin sa kanila, which is karakter ng tao yan hanggang sa kasalukuyan natin ngayon. At na-fall sila sa pagkakasala ng bihag. Kung na-fall sila doon sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagtukso ni Satanas. Yan yung unang taong nadaya na hanggang ngayon nagsasuffer yung mga tao kaya sinumpa yung tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, kaya dininig mo ang ahas na ito, ang sabi po dito sa 16, at sinabi niya sa babae, para namin ikunlubha ang iyong kalubayan at ang iyong paglilihi, mga nakang may kahirapan sa iyong asawa ay magpapahinuhod ang iyong kalooban at siya ay Panginoon sa iyo. Dahil dito, hanggang ngayon po dumadanas yung mga babae. Sinumpa yung babae sa pamamagitan ng kahirapan ng panganak. So, lumalabas na ang Biblia po ay tunay na nag-e-effect hanggang sa kasalukuyan. So, hindi sa gawa-gawa lang dahil marami pong nagsasabi na ang Biblia na po ay gawa lang ng tao. Ang Biblia po ay gawa po ng Diyos. Balik tayo sa ating tinatalakay ng paksa. Kumuha po ako ng ilang karakter sa banal na kasulatan na dumanas ng matindi sa pagtukso ni Satanas. Nasa Job 1:1-6 hanggang 12. Ang sabi po dito, nung tuksohin si Job, ay ganito po ang sinabi. Chapter 1, verse 6, patuloy. Isang araw, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon. At si Satanas ay naparoon din naman. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At na magkagay sumugot si Satanas sa Panginoon na nagsasabi, sa pagparoon pa rito sa lupa at sa pagmanaog doon. So, yun yung isang reference na kung saan ang galing itong si Satanas. Sabi niya, pagkakala na ako dyan. Dito sa lupa, pamanhin ko man ako, baba, taas sa langit. Yun ang sagot ni Satanas. Kung baga, may nakalagay po kasi sa 1 Peter, siya po ay roaring lion, si Satanas. 1 Peter 5:8. Siya ay naghahanap lang ng masisila. Ano po? Ang sabi po ay ganito, yun nga, pag-alagala lang siya. Ang sabi sa verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, ibang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid, na lalaki, na natatakot sa Diyos, na humihiwalay sa kasamaan, na magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsasabi, natatakot ba ang walang kabuluhang si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang ang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik? Sa bawat dako, iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang kamay at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupa. Ang sabi ni Satanas kay sa Diyos, pinagpala mo lang naman itong, hindi ka lang naman bibitawan itong si Job dahil patuloy mong pinagpala yung kanyang mga gawa dito sa lupa. Success yung kanyang mga
ari-arian, yung mga hayop, napakarami yung mga kawal. Ang sabi sa 11, ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan, sabi ni Satanas. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. So dito lumabas yung lahat ng kapigatian, yung dilubyo na nangyari. Unang nawala sa kanya is yung mga hayop, yung mga pag-aari niya, yung mga ari-arihan niya. Kung sa panahon natin ngayon, yung business natin, nawala. Mga anak, yan yung mga naranasan ni Job. Dahil kung sasabihin ko lang na napakatindi yung pinagdaanan ni Job at hindi natin i-main yung nangyari, hindi po natin maramdaman bilang ngayong muling araw. Kung ilalagay natin yung sitwasyon natin doon sa panahon natin ngayon na nawalan tayo ng negosyo sa ari-arian natin, nawalan tayo ng bahay, stress to. Nawalan ng anak, ang sakit nito. Kapatid nga lang, mawala sa'yo, sobrang sakit na eh. Lalo pa itong anak. Kaibigan, halos natakwil siya ng kanyang kaibigan. Yung kanyang asawa, ganoon din. Nasabi ng kanyang asawa, itakwil ng Diyos at mamamatay ka. Gusto ng asawa niya na mamamatay na siya. Dahil napakatindi ng karamdaman na kanyang dinanas. Ang pinakapamuli niyang nadanas ay yung karamdaman. Gaano kasakit yung karamdaman na binigay sa kanya, yung pagsubok na binigay sa kanya. Makikita natin dito sa chapter 7, 1 to 5. Ganito kahirap yung kanyang pinagdaraanan. Ang sabi dito sa 7:1 hanggang 5, wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibaba ng lupa? Sabi mo, hindi ba dadaan sa kaguluhan ng tao? Dahil tayo sa mundo to, kung lalakad tayo, hindi ka pwede straight lang. Dadaan ka sa mga lubak-lubak na daan. Madadaan mo yan. Yan sinasabi mo. Wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng mga tao sa ibaba ng lupa? Ang sabi sa verse 4, talo natin yung pagbasa, pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? Bakit? Pag humihiga si Job, ang sabi niya, gusto ko nang bumangon. Bakit? Pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? At nakadaan na ang gabi. Dumaan na yung gabi, hindi pa rin siya makatulog. Bakit? Ako'y pospos ng pagkabalisa hanggang sa pagbuhang liwayway ng araw. Ito yung dahilan kung bakit napakatindi pinagdaanan niya. Ang aking laman ay nababulutan ng mga uod. Ganon katindi. At ang aking balat ay nababaga at putok-putok. Kaya niya sinabi doon sa verse 4 na kapag ako'y nahiga, gusto kong bumangon. Bakit? Masakit eh. Masakit. Biruin mo yung buong laman mo na mamagat. Ganyan katindi yung paghihirap na dinanas mo. Ang sabi niya, pag ako'y nahiga, gusto kong bumangon. Hindi ako makatulog sa bumagdamag hanggang madaling araw. Ganito nga po yung nangyari sa kanya. Ang aking laman ay nabibilisan ng mga uod. At ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Pero sa kabila ng pagsubok na ito, hindi siya bumitaw. Din mo, 4, halos 5 pa ang dumating na dilubyo na pinagdaanan niyo sa pag-tukso sa kanyang pananampalataya. Para maalis lang, para mailigaw lang, para hindi lang sumampalataya si Job sa Diyos. Meron po kasing binabanggit dito sa 2:7. Ito yung isa pang sakit na dinanas ni Job eh. Sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng masasamang bukol mula sa talampakan hanggang sa paa at hanggang sa kaniyang uyog, hanggang sa ulo, mula ulo hanggang paa yung bukol. Kaya nga sinabi niya sa chapter 7,
na napakatindi ng pinagdaanan niya.